May mga nananamantala pa rin sa gitna ng krisis sa langis. Sa Albay, isang lalaki arestado dahil sa hoarding at illegal na pagbebenta ng petrolyo. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, pakidetalye itong pagkakahuli sa sospek. Jiggy, aabot sa mahigit 2 milyong piso yung halaga ng ibinibentang gasolina nitong naarestong sospek. Natimbog ang lalaki sa isinagawang entrapment operation ng PNP sa may Ligaw City sa Albay. Nasamsam din ng mga pulis yung mga naglalakihang storage container at maging ang isang fuel tanker. Ayon sa PNP, bumibili itong suspect ito sa magkakaibang gasolinahan at saka ito iipunin bago ibenta doon sa kanyang mga piling customer. Narito ang pahayag ng PNP. Dahil po may mga kababayan tayo na tumatangkilik na bumili na kahit mas mataas ng konti doon sa mismong retail stations o gas stations, ito po ay kinakagat ng ating mga kababayan. Sapagkat sa computations po nila kapag sila ay pupunta pa sa retail stations, sila din ay maggagasolina rin po. Jiggy, mahaharap ang suspect sa paglabag o sa kasong illegal trade and distribution of petroleum products. Jiggy. At Brian, ano pang ginagawang hakbang ng PNP para mabuwag itong mga nananamantala sa krisis sa langis? Jiggy, nagpapatuloy nga yung pinaigting na pagbabantay ng PNP sa mga gasolinahan. Katunayan, umakyat na sa 7 individual yung nasampahan nila ng reklamo. Kaugnay ito doon sa mga kaso na panghuhord o yung pag-iimbak ng langis at sa illegal na pagbebenta ng langis sa mataas na presyo. Ayon sa PNP, ilan sa mga kinasuhan nila ay galing sa Bicol, Eastern Visayas, Central Luzon at maging sa may Davao Region. Mahaharap ang mga sangkot sa kasong paglabag sa Batas Pambansa No. 33 na nagbabawal sa hoarding at illegal na bentahan ng langis. Nauna nang humingi ng tulong sa PNP ang Department of Energy para nga bantayan yung mga nanamantala sa krisis sa langis. Samantala, bumaba naman sa 365 yung bilang ng mga nagsalang gasolinahan sa buong bansa. Yan ay sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Paliwanag nila ay nakakuha na raw sila ng karagdagang supply, kaya naman sila ay nakapagbukas at muli nang nakapag-operate. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.